Kalabog. Isang malakas na tunog ng natumbang timba ang bumasag sa katahimikan ng malawak na sahig na gawa sa marmol. Sumabog ang malinis na tubig. Kumalat na parang luhang dumaloy sa kumikinang na pasilyo. Napapikit si Amara. Naramdaman niya ang bawat patak ng malamig na tubig na tumalsik sa kanyang binti. Ano ka ba? Pagong! Kanina pa kita tinitingnan. Ang kupad-kupad mo! Ang matinis na boses ni Mayordoma Celia ay parang latigong humampas sa kanyang pandinig. Hindi man lang niya kailangang lumingon para makita ang nanlilisik na mga mata at ang pagnguso nito. Dahan-dahan siyang tumayo, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang uniforme niyang kulay abo ay nabasa na sa bandang laylayan. Pasensya na po, Ma'am Celia. Halos pabulong niyang sabi. Pasensya? Mababayaran ba ng pasensya mo ang oras na sinasayang mo sa akin? Ulitin mo yan at bilisan mo bago pa ako mainis lalo sa pagmumukha mo. Tumangulang si Amara. Kinagat niya ang kanyang labi para pigilan ang anumang salitang gustong kumawala. Walang saysay. Ang pakikipagtalo kay Celia ay parang pagsigaw sa isang pader na bato. Ibabalik lang sa iyo ang sakit. Yumuko siya at muling pinulot ang basahan. Habang pinupunasan ang sahig sa pangalawang pagkakataon, isang pangalan lang ang paulit-ulit na sinasambit ng kanyang isip para kay nanay. Para kay nanay. Titiisin ko ang lahat para kay nanay. Ito ang mantra na bumubuhay sa kanya sa bawat araw sa impyernong ito. Nang sa wakas ay natapos siya, naghanap siya ng isang tahimik na sulok sa likod bahay, malapit sa mga halaman, kung saan hindi siya maririnig. Inilabas niya ang kanyang mumurahing cellphone na may lamat na ang screen. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype ang numero ng ospital sa Batangas. Hello? Batangas General Hospital? Pwede ko po bang makausap ang nurse na naka-duty sa ward ni Lourdes Reyes? Pakiusap niya, halos ibinubulong ang mga salita. Ilang sandali ng nakakabinging paghihintay. Nurse Rona speaking, sabi ng boses sa kabilang linya. Nurse Rona, si Amara po ito. Anak ni Lourdes. Kumusta na po ang nanay ko? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng nurse. Amara, stable naman siya, pero kailangan na nating simulan ang bagong gamot na sinabi ng doktor. Medyo mahal yon. At may mga bayarin pa kayo na kailangan ng masettle, parang may bumara sa lalamunan ni Amara. Gagano po kalaki, nurse? Nang sabihin ng nurse ang halaga, napahawak si Amara sa pader para suportahan ang sarili. Ang mga numero ay sumasayaw sa kanyang isipan. Isang halimaw na handa siyang lamunin ng buo. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang sahod niya ay halos hindi sapat para sa pang-araw-araw na gamot ng ina. Gagawan ko po ng paraan, nurse. Pakisabi po kay nanay. Huwag siyang mag-alala. Mahal na mahal ko siya. Pinatay niya ang tawag bago pa marinig ng nurse ang panginginig ng kanyang boses. Pagbalik niya sa loob ng mansyon, nadatnan niya si Celia na abala sa pag-aayos ng isang mamahaling klorera na kulay asul at puti. Nakatayo ito sa isang maliit na mesa sa gitna ng pasilyo. Isang lugar na imposibleng hindi mo mapansin. Nag-iwas ng tingin si Amara at sinubukang dumaan nang hindi nakakalikha ng ingay. Ngunit huli na ang lahat. Amara, uminto siya. Halika dito. Tulungan mo akong magpunas nito. Siguraduhin mong hindi magasgasan, kundi malilintikan ka sa akin. Regalo pa yan ng yumaong senyora sa pamilya. Dahan-dahan siyang lumapit. Iniabot ni Celia sa kanya ang isang malambot na tela. Ngunit sa sandaling hahawakan na sana ni Amara ang plorera para suportahan ito. Biglang binitiwan ni Celia ang plorera. Isang nakakabinging tunog ng nabasag na porselana ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Napatitig si Amara sa mga piraso ng basag na plorera sa sahig. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Tingnan mo ang ginawa mo! Sigaw ni Celia.
Puno ng pagkaartista ang boses. Wala kang kwenta. Alam mo ba kung gaano kamahal yan? Iresponsable ka. Hindi ko po, binitiwan niyo po. Subok ni Amara na ipagtanggol ang sarili. Sinungaling! Nakita ng dalawang mata ko kung paano nanginginig ang mga kamay mo. Ikaw ang nakabasag nito. Ibabawas ko yan sa sahod mo kahit 1 taon ka pang magtrabaho dito. Hindi mo yan mababayaran. Hindi na nakasagot si Amara. Tinalikuran siya ni Celia. Naglalakad palayo habang umiiling-iling na parang siya ang pinakainaapi sa buong mundo. Naiwan si Amara na nakatayo roon, napapalibutan ng mga piraso ng basag na kasinungalingan. Pakiramdam niya, hindi lang florera ang nabasag sa sahig, kundi pati ang natitira pa niyang pag-asa ng gabing iyon. Sa maliit at masikip na kwarto na ibinabahagi niya sa 2 pang katulong, doon niya ibinuhos ang lahat. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa unan na amoy luma at pinakawalan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi ito ang buhay na pinangarap niya. Hindi ito ang dapat niyang kahinatnan. Inabot niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy sa ilalim ng kanyang kama. Ito ang tanging kayamanan niya sa mundo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, naroon ang kanyang lumang ID mula sa universidad. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa ilalim ng logo ng College of Medicine. Naroon ang isang stethoscope na pinag-ipunan niya ng ilang buwan. At sa ilalim ng lahat, isang kupas na litrato. Isang litrato niya, nakasuot ng puting uniforme, ang buhok ay nakapusod ng maayos, at may isang ngiti sa kanyang mga labi na puno ng pangarap at pag-asa. Isang ngiti na tila pag-aari ng ibang tao. Hinaplos niya ang litrato. Siya ito, si Amara Reyes, ang dating top student, ang future doctor. Ngayon, siya na lang si Amara, ang katulong na palaging nakayuko, ang katulong na laging sinisigawan, ang katulong na basag ang mga pangarap. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Dahilan para mabilis niyang isara ang kahon at itago ito. Amara! Boses ni Celia. Matigas at walang emosyon. Mula sa labas, hindi siya sumagot. Huwag kang magbingi-bingihan. Patuloy nito, magkakaroon ng malaking handaan bukas para sa mga business partners ni Sir Mateo. At sinasabi ko sa iyo, Amara, huminto ito sandali, na parang gustong ipatikim sa kanya ang bigat ng bawat salita. Isang pagkakamali mo lang, isa lang, at lilipad ka palabas ng pamamahay na to. Narinig ni Amara ang papalayong mga yapak ni Celia sa pasilyo. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Yakap-yakap ang kanyang unan, habang ang banta ay nanunuot sa kanyang puso na parang lason. Bukas, isang pagkakamali lang, napapikit siya ng mariin. Ang litrato ng babaeng nakangiti sa loob ng kahon ay tila nangungutya sa kanya. Number. That's unacceptable. Ang boses ni Mateo Ilustre ay kasing lamig ng hangin na ibinubuga ng air conditioner sa kanyang malawak na opisina. Sa malaking screen sa kanyang harapan, ang mukha ng isa sa kanyang mga department head ay bahagyang namutla. Pero, Sir Mateo, ang mga projections po natin, your projections are based on sentiment, not data. Putol ni Mateo, hindi man lang nagbabago ang ekspresyon. I want a new proposal on my desk by Monday. One that is grounded in reality. We're done here. Isang click lang, at ang mukha sa screen ay naglaho. Katahimikan. Sumandal si Mateo sa kanyang mamahaling leather na upuan at ipinikit ang mga mata. Ang katahimikan ang tanging karangyaan na hindi nabibili ng pera. Dito, sa loob ng 4 na sulok ng kanyang opisina, kontrolado niya ang lahat. Ang mga numero, ang mga desisyon, ang takbo ng kumpanya. Walang lugar para sa emosyon. Emosyon ay isang kahinaan, isang mapait na aral
na natutunan niya sa pinakamasakit na paraan. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang maliit na silver picture frame sa gilid ng kanyang mesa. Wala itong laman. Ilang taon na itong bakante. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw na malinaw pa rin ang mukha na dating nakalagay doon, ang mukha ni Isabel. Bigla, ang tahimik na opisina ay napuno ng multo ng nakaraan. Naalala niya ang mga mata nitong laging may bahid ng luha. Ang mga labi nitong kayang bumigkas ng pinakamatatamis na kasinungalingan. Patawarin mo ako, Matt. Hindi ko sinasadya. Naalala niya ang araw na iyon. Si Isabel, umiiyak sa kanyang harapan. Ang ganda nito ay tila isang sandata, isang linggo lang matapos niyang ipahayag ang kanilang engagement, natuklasan ng kanyang mga auditor ang isang malaking butas sa pondo ng kumpanya. Isang butas na may pangalan ni Isabel sa bawat transaksyon. At sa likod ng mga huwad na luhang iyon, nandoon ang katotohanan, ang pagtataksil. Ang pag-ibig na ipinakita nito ay isa lamang palang stratehiya, isa siyang hagdanan, isang malaking bank account na handang pagnakawan. Umalis ito kasama ang kanyang pera at ang kanyang tiwala. Mula noon, nagtayo si Mateo ng isang pader sa paligid ng kanyang puso. Isang pader na gawa sa yelo at bakal. Mas madaling maging abala sa trabaho, sa pagpapalago ng yaman na iniwan ng kanyang ama. Mas madaling tingnan ang lahat ng tao bilang mga empleyado, mga kasosyo sa negosyo, o mga potensyal na banta. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Hindi siya lumingon. "Pasok," sabi niya. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig at may awtoridad. Pumasok ang isang babae na nakasuot ng kulay abong uniforme, may dalang basahan at pandakot. Nakayuko ito, tila takot na mag-angat ng tingin. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay bago ito. Hindi niya kabisado ang mga mukha ng mga katulong. Para sa kanya, sila ay mga anino lamang na gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Mga taong nagpapanatili ng kaayusan sa kanyang bahay para makapag-focus siya sa mga mas mahahalagang bagay. Narinig niya ang mahinang kaluskos habang nililinis nito ang basurahan sa gilid ng kanyang mesa. Hindi siya gumalaw. Nagpatuloy siya sa pagbabasa ng mga dokumento sa kanyang computer. "Yes, sir." Isang halos hindi marinig na boses. Doon lang siya bahagyang nag-angat ng tingin. Nakita niya ang laylayan ng uniforme nito, ang isang pares ng gastadong tsinelas. "Tapos na po akong maglinis sa opisina niyo, sir." "Okay," sagot niya. Ang mga mata ay bumalik na sa screen. "Iwan mo na lang dyan." Hindi niya nakita ang pagtango nito. Hindi niya nakita ang pag-alis nito. Naramdaman lang niya ang pagsara ng pinto at ang pagbabalik ng pamilyar na katahimikan. Maya-maya, tumayo siya at lumapit sa malaking bintanang salamin na tanaw ang malawak na hardin. Kailangan niyang i-stretch ang kanyang mga binti. Mula sa itaas, nakita niya ang mga hardinero na nag-aalaga ng mga rosas. Nakita niya ang asul na tubig ng swimming pool na kumikinang sa ilalim ng araw. At doon, sa isang sulok, nakita niya ang katulong na pumasok kanina sa kanyang opisina. Nagdidilig ito ng mga halaman. Mula sa malayo, mukha itong maliit at halos hindi kapansin-pansin. Ang kulay abong uniforme nito ay parang nakikisama sa kulay ng mga bato sa hardin. "Isa lang katulong," sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Isa lang sa marami. Hindi niya alam ang pangalan nito. At wala siyang balak alamin. Bumalik siya sa kanyang mesa, handa ng kalimutan ang lahat maliban sa trabaho. Ngunit bago pa siya makaupo, nag-ring ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts, ngunit pamilyar sa kanya. Ang abogado niya. "Hello, Attorney Diaz." Sagot niya. "Mr. Ilustre, may balita ako sa'yo." Ang boses ng abogado ay seryoso. "May nakuha kaming bagong lead. Isang impormante ang nagsabing nakita niya si Isabel sa Europe.
Parang may humigpit na bakal sa dibdib ni Mateo. Isabel. Ang pangalan ay parang isang sumpa. Saan sa Europe? Tanong niya. Ang kanyang boses ay naging mas malamig pa kaysa kanina. Ang sugat na akala niya ay naghilom na ay biglang kumirot, sariwa at masakit. Ang mansyon ng mga ilustre ay nag-ibang anyo. Ang karaniwang tahimik na pasilyo ay napuno ng tawanan at mahihinang usapan. Ang mga ilaw mula sa mga chandelier ay parang mga bituin na kumikinang sa mga alahas at mamahaling damit ng mga bisita. Para kay Amara, ang lahat ng ito ay parang isang panaginip. Isang magandang panaginip na pinapanood niya lamang mula sa malayo, mula sa anino. Hawak ang isang silver na tray na puno ng mga baso ng wine. Bawat hakbang niya ay maingat. Ang mga salita ni Celia kagabi ay parang tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Isang pagkakamali mo lang, lilipad ka palabas. Kaya naman, ginawa niyang halos invisible ang kanyang sarili. Nakayuko, mabilis ngunit tahimik. Iniiwasan ang mga mata ng mga taong hindi siya kailanman makikita bilang isang tao, kundi bilang isang uniforme lamang na nag-aabot ng inumin. Dalian mo dyan? Bulong ni Celia nang madaanan siya nito. Ang ngiti ni Celia sa mga bisita ay kasing tamis ng pulot, ngunit ang mga mata nito na nakatingin sa kanya ay puno ng lason. Huwag kang tatanga-tanga. Tumango lang si Amara at nagpatuloy. Nakita niya ang isang grupo ng mga bisita na nag-uubusan na ng inumin. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumapit. Wine po, ma'am, sir. Alok niya, ang boses ay halos hindi marinig. Isang babae na nakasuot ng puting-puti na bestida ang kumuha ng isang baso. Ngumiti ito sa kanya isang maliit. Magalang na ngiti na tila sinag ng araw sa madilim na gabi ni Amara. Bahagya siyang nagkaroon ng lakas ng loob. Ngunit sa kanyang pag-ikot, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na tulak sa kanyang siko. Ang tray ay nawalan ng balanse. Ang mga baso ay nagbanggaan at ang mapulang alak na parang dugo ay tumapon lahat sa puting-puting bestida ng babae. Ay! Tili ng babae, gulat na napatingin sa malaking mantsa sa kanyang damit. Naging yelo ang buong katawan ni Amara. Ang lahat ng ingay sa paligid ay biglang humina. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ano ba namang klaseng katulong to? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Cecilia. Lumapit ito na may ekspresyon ng pagkaalarma at galit. Walang ingat. Tingnan mo ang ginawa mo sa damit ni Mrs. Consunji. Pasensya na po. Hindi ko po. Nauutal na sabi ni Amara. Gusto niyang sabihin na may tumulak sa kanya, ngunit alam niyang walang maniniwala. Hala! Dalhin mo si Mrs. Consunji sa powder room. Ikaw! Sigaw ni Celia sa isa pang katulong bago humarap kay Amara. Ang mga mata nito ay nag-aapoy. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa braso. At ikaw, sumunod ka sa akin. Ngayon din, kinaladkad siya ni Celia palayo sa mata ng mga tao, palayo sa kahihiyan, patungo sa isang lugar na mas madilim at mas mapanganib sa gilid ng kumikinang na swimming pool. Walang ibang tao roon. Ang tanging maririnig ay ang mahinang lagaslas ng tubig at ang malakas na paghinga ni Celia na puno ng galit. Masaya ka na? Mahinang sabi ni Celia, ngunit ang bawat salita ay puno ng bagsik. Sinira mo ang gabi. Ipinahiya mo ang pamilya. Ipinahiya mo ako. Ma'am Celia, hindi ko po sinasadya. May bumangga po sa akin. Pakiusap ni Amara. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Tumawa si Celia. Isang tawang walang kagalakan. Palagi kang may dahilan, ano? Palagi kang biktima. Lumapit ito sa kanya. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha niya. Alam mo, sawa na ako sa pagmumukha mo. Sawa na ako sa pagiging paawa mo. Hinawakan ni Amara ang sariling braso. Nanginginig sa takot.
Panahon na para matuto ka ng leksyon, bulong ni Celia. At sa ilalim ng mga ilaw ng hardin, nakita ni Amara ang isang bagay sa mga mata nito, isang purong, walang halong pagkamuhi. Ito na ang katapusan mo. Bago pa man makapagproseso si Amara sa mga salitang iyon, naramdaman niya ang isang malakas at tiyak na tulak sa kanyang dibdib. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang mga paa ay tila nawalan ng sahig. Sa isang nakakabinging segundo, ang tanging nakikita niya ay ang langit na puno ng bituin at ang ngisi sa mukha ni Celia. Pagkatapos, ang nakakapasong lamig ng tubig. Bumagsak siya sa pool. Ang tubig ay pumasok sa kanyang ilong, sa kanyang bibig. Ang bigat ng kanyang basang uniforme ay humihila sa kanya pababa. Sinubukan niyang kumampay. Ngunit ang kanyang mga braso at binti ay tila hindi sumusunod. Hindi siya mahusay lumangoy. Gulat, takot, pagtatae. Nagsimulang magdilim ang kanyang paningin. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya ng tulong. Ang lahat ng kanyang pinag-aralan, ang lahat ng kanyang pagkatao bilang si Amara, ang katulong, ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay ang instinct na mabuhay at mula sa kaibuturan ng kanyang baga, mula sa isang lugar sa kanyang nakaraan na matagal na niyang ibinaon. Isang salita ang kumawala. Isang salita na hindi Tagalog. Isang salita na natutunan niya para sa pangarap na hindi natupad. Ayuto. Isang malakas, desperadong sigaw. Ayuto. Sa itaas, sa balkonahin ng kanyang opisina, nakatayo si Mateo Ilustre. Umiinom ng brandy. Sinusubukang takasan ang ingay at ang mga peking ngiti sa ibaba. Ang isip niya ay nasa Europe pa rin, kasama ang multo ni Isabel. Narinig niya ang tilian. Narinig niya ang splash. Isa na namang drama sa party na isip niya. Ngunit ang pangalawang sigaw ang nagpatigil sa mundo niya. Aiuto, Italian. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa pool. Nakita niya ang isang taong kumakampay, ang ulo ay lumulubog litaw. Isang katulong. Ang katulong na pumasok sa opisina niya kanina. Ang anino na hindi niya pinapansin. Ang baso ng brandy sa kanyang kamay ay biglang natigil. Ang kanyang utak ay pilit na pinoproseso ang imposibleng impormasyon. Isang katulong mula sa probinsya. Ang sumisigaw sa wikang Italian? Hindi. Imposible. Pero narinig niya. Malinaw na malinaw. Sa isang iglap, ang lahat ng pagod, ang lahat ng alaala ni Isabel ay naglaho. Pinalitan ito ng isang matinding pag-usisa na may halong hinala. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang hagdanan pababa. Bago pa man may ibang makakilos, tumalon si Mateo sa gilid ng pool at inabot ang braso ni Amara. Sa isang malakas na hila, iniahon niya ito mula sa tubig. Umubo si Amara. Inilalabas ang tubig na nainom niya. Siya ay nanginginig, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Nang sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas na mag-angat ng tingin. Ang mga mata ni Sir Mateo ang sumalubong sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng awa o pag-aalala. Ang mga ito ay matalas, mapanuri, at puno ng isang tanong na hindi niya maintindihan. Lumuhod ito sa kanyang harapan. Hindi pinapansin ang mga basang damit nila o ang mga nagbubulungang bisita sa paligid. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang mukha ay seryoso at walang emosyon. At sa isang boses na mahina ngunit malinaw, sa isang wikang alam niyang hindi dapat nito alam na alam niya, Chizay tu, sino ka? Dinala ni Mateo si Amara, na nanginginig pa rin at basa ang buong katawan, papasok sa mansyon. Ang mga bulungan ng mga bisita ay parang mga bubuyog na humuhuni sa kanilang likuran. Isang sulyap lang ang ibinigay niya kay Celia, isang sulyap na malamig at nagbababala bago niya kinaladkad si Amara, patungo sa isang lugar kung saan walang makakarinig sa kanila. Ang kanyang pribadong library. Isinara niya ang mabigat na pinto na gawa sa kahoy na nara. Biglang,
Ang lahat ng ingay mula sa party ay naglaho. Ang tanging naririnig na lang ay ang mahinang pagtulo ng tubig mula sa damit ni Amara papunta sa mamahaling Persian rug. Kumuha si Mateo ng isang makapal na tuwalya mula sa isang cabinet at halos ihagis ito sa kanya. Magpunas ka. Ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalala. Ito ay utos. Habang nanginginig na sinusunod ni Amara ang utos, umupo si Mateo sa kanyang leather na upuan sa likod ng malaking mesa. Pinag-cruise ang mga braso. Pinanood niya ito. Pinag-aralan niya ang bawat galaw. Ang nakayukong ulo. Ang nanginginig na mga balikat. Ang mukha na puno ng takot at pagkalito. Ang parehong mga inosenteng mata. Naisip ni Mateo. At isang mapait na lasa ang biglang kumalat sa kanyang bibig. Ang parehong itsura ng isang taong naapi. Ang itsura ni Isabel. Uulitin ko ang tanong ko. Sabi niya, ang boses ay matigas at walang emosyon. Sino ka? At bakit ka nagsasalita ng Italian? Nag-angat ng tingin si Amara. Ang mga mata ay namumugto. Amara Reyes po. Katulong niyo po. Huwag mo akong gawing tanga. Sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Ang mga katulong ay hindi sumisigaw ng tulong sa wikang Italian kapag nalulunod sila. Napalunok si Amara. Nakita ni Mateo ang pag-aatubili sa mga mata nito. Ang paghahanap ng tamang mga salita. Ang pagtatangkang itago ang isang bagay. Nag-aral po ako. Noon, halos pabulong niyang sagot. Nag-aral po ako ng foreign languages para po sana sa isang scholarship sa Italy. Scholarship para saan? Tanong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. Muling nag-atubili si Amara. Para po sa pag-aaral, isang scholarship. Isang kwentong puno ng pangarap na hindi natupad. Isang dalagang matalino na napilitang magtrabaho bilang katulong dahil sa hirap ng buhay. Para kay Mateo, ang lahat ng ito ay masyadong perpekto, masyadong madrama. Isang kwento na parang isinulat para makuha ang simpatya at pera ng isang mayamang lalaki, ang pagkahulog sa pool. Ang pagsigaw sa isang wikang alam niyang maiintindihan niya dahil sa kanyang negosyo sa Europe. Para sa kanya, hindi ito aksidente. Ito ay isang kalkuladong eksena. At ang nanay mong may sakit sa probinsya? Patuloy niya. Bahagi rin ba yan ng kwento? Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Amara. Nang marinig nito ang tanong, isang tunay na sakit. Ngunit para kay Mateo, si Isabel ay mahusay ding umarte. Totoo po yon, sabi ni Amara. Ang boses ay basag. Siya po ang dahilan kung bakit ako nandito. Tumayo si Mateo. Lumakad siya palapit sa kanya, na parang isang leon na papalapit sa kanyang biktima. Huminto siya sa mismong harapan ni Amara, kaya napilitan itong tumingala sa kanya. Okay, sabi niya sa isang boses na biglang naging kalmado. Kung totoo man yan o hindi na mahalaga sa akin. Pumunta siya sa kanyang mesa, binuksan ang isang drawer at kumuha ng checkbook. Mabilis siyang nagsulat dito. Ang tunog lang ng kanyang ballpen ang maririnig sa silid. Pinunit niya ang tseke at iniabot ito kay Amara. Napatitig si Amara sa papel. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Ang halaga na nakasulat doon ay sapat para mabayaran ang lahat ng utang sa ospital at higit pa. Ano po ito? Tanong niya. Hindi makapaniwala. Bayad? Sagot ni Mateo. Ang mga mata ay malamig pa rin. Bayad para sa eksena mo ngayong gabi. At pambayad sa ospital ng nanay mo. Tanggapin mo na para matapos na ang palabas. Tumingin siya sa mga mata nito. Tandaan mo, Amara, sa bahay na ito, lahat ng bagay ay may presyo. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Amara. Ang unang kislap ng pag-asa ay napalitan ng sakit at kahihiyan.
May bahagi sa kanya na nakonsensya, ngunit mas malakas ang boses ng pag-iingat sa kanyang isipan. Kinuha ni Amara ang tseke gamit ang nanginginig na kamay. "Salamat po, sir," sabi niya. Ang boses ay halos mamatay. Yumuko ito at mabilis na tumalikod, tila hindi na makayanan pang manatili sa silid na iyon. Naiwan si Mateo na mag-isa. Tinitigan niya ang basang marka na iniwan ni Amara sa sahig. Hindi pa siya tapos. Ang pagbibigay ng pera ay unang hakbang pa lang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero. Sinagot ito sa unang ring. Diaz Private Investigation. Sabi ng isang profesional na boses. "It's Mateo Ilustre," sabi niya. "I have a new subject for you." "Noted, Mr. Ilustre." "Anong pangalan?" "Amara Reyes," sagot ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa saradong pinto. "Nagtatrabaho bilang katulong sa bahay ko. Gusto kong malaman ang lahat. School records, family background, mga utang." "Understood, sir. We'll start immediately." "Good," sabi ni Mateo. Bago patayin ang tawag, umupo siya muli sa kanyang upuan. Ang pakiramdam ng kontrol ay bumabalik sa kanya. Kung si Amara Reyes ay isang manloloko, malalaman niya at sisiguraduhin niyang pagbabayaran nito ang kanyang pagtatangka. Ilang oras lang ang lumipas. Habang nag-iisa na siya sa kanyang opisina at tapos na ang party, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa investigador. Isang paunang ulat, binuksan niya ito. Panggalan. Amara Reyes, nakatala bilang 4 Teachayer medical student sa isang kilalang universidad sa Maynila. Status: dropped out. Biglang huminto isang semester bago ang graduation. Napanggizi si Mateo, isang estudyante ng medisina. Mas magaling pa sa inaasahan niya. Ang paghinto, bago mismo ang graduation, para sa kanya, iyon na ang kumpirmasyon. "Alam ko na," naisip niya. Nahanap niya ang isang mas mabilis na paraan para kumita ng pera. Tinitigan niya ang screen ng kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay nagdidilim. Ang laro ay nagsimula na. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba para kay Amara. Ang tseke mula kay Sir Mateo ay parang isang mabigat na sikreto sa kanyang bulsa. Agad niya itong naideposito. At sa isang iglap, ang bundok ng utang sa ospital ay nabayaran. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Nakahinga siya ng maluwag sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Ngunit ang gaan sa puso ay may kasamang bigat sa kaluluwa. Ang mga salita ni Sir Mateo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. "Bayad para sa eksena mo ngayong gabi, para matapos na ang palabas." Hindi siya isang artista. Hindi iyon isang palabas, ngunit alam niyang walang saysay na ipaliwanag. Sa mga mata ng kanyang amo, isa siyang manloloko, isa siyang oportunista, at ang bawat kilos niya ay tinitingnan ngayon ng may pagdududa. Mas naging maingat siya. Mas tahimik, mas yumuko. Ang pinakakakaiba sa lahat ay ang pananahimik ni Celia matapos ang insidente sa pool. Hindi siya nito sinigawan. Hindi siya nito inutusan ng may paninigaw. Ngunit ang katahimikan ni Celia ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang galit. Mayroong isang bagay sa mga ngiti nito, isang matamis, mapanuksong ngiti na nagpapadala ng kilabot sa likod ni Amara. Para itong isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Isang umaga, habang si Amara ay abala sa pagdidilig ng mga halaman sa hardin, hindi niya namalayan ang isang anino na pumasok sa kanyang kwarto. Dahan-dahan at walang ingay na binuksan ni Celia ang pinto ng silid ng mga katulong. Tumingin ito sa kaliwat kanan. Nang makasigurong walang tao, pumasok ito at isinara ang pinto. Ang matamis na ngiti sa kanyang mukha ay naglaho, napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Lumapit siya sa kama ni Amara. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na bagay na nakabalot sa panyo.
Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang pares ng hikaw. Bawat isa ay may isang diamante na kumikinang kahit sa madilim na silid. Ang mga hikaw na ito ay ang paborito ng yumaong ina ni Mateo. Isang bagay na may malaking sentimental na halaga sa pamilya. Walang pag-aatubili. Kinuha ni Celia ang unan ni Amara. Itinaas ito at maingat na inilagay ang mga hikaw sa ilalim. Ibinalik niya ang unan sa dati nitong ayos. Tinitigan niya ang kanyang gawa ng ilang sandali. Isang ngisi ng tagumpay ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Pagkalipas ng isang oras, ang buong mansyon ay nagulantang. Nawawala. Nawawala ang mga hikaw ni Senyora. Ang sigaw ni Celia ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, puno ng pagkaalarma at pag-iyak. Tila nagpapanik. Nagmadaling lumabas si Mateo mula sa kanyang opisina. "Sir Mateo," sabi ni Celia. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang pisngi. Ang mga hikaw po ng mama ninyo. Yung paborito niya. Kinuha ko po sa jewelry box para ipalinis sana pero nawawala. Ang mukha ni Mateo ay agad na naging seryoso. "Saan mo huling nakita?" "Dito po sa may sala, sir. Ipinatong ko lang po sandali sa mesa. Pagbalik ko, wala na," sabi ni Celia. Ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumulyap sa direksyon ni Amara. Nakadarating lang mula sa hardin, walang kamalay-malay sa nangyayari. Walang pwedeng lumabas ng bahay. Mariing utos ni Mateo. Nagsimula ang paghahanap. Ang tensyon sa hangin ay halos nahihipo. Ang ibang mga katulong ay nagbubulungan, nagtuturuan ng tingin. Ngunit si Amara ay nakatayo lang doon. Ang kanyang puso ay nagsisimulang kabahan. Naramdaman niya ang mga mata ni Celia na nakatitig sa kanya. "Dito tayo magsimula," sabi ni Celia. Itinuturo ang pinto ng kwarto ni Amara. Pumasok sila. Si Celia, si Mateo, at ang dalawa pang security guard. Ang maliit na silid ay tila lalong sumikip. "Tingnan ninyo ang lahat ng gamit," utos ni Celia. Isa-isang hinalughog ang mga cabinet, ang mga damit, ang mga kahon. Walang nakita. Napabuntong hininga si Amara. Iniisip na marahil ay ligtas na siya. Ngunit pagkatapos, lumapit si Celia sa kanyang kama. "Dito sa ilalim ng kama?" tanong nito. Tila nagbibigay ng suhestiyon. "Tingnan ninyo," sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Isang guard ang yumuko. Kinapa ang ilalim ng kama. Wala. Nang akala ni Amara ay tapos na, tiningnan ni Celia ang unan. "Teka," sabi nito. "Bakit parang may bukol dito?" Bago pa man makapagsalita si Amara, mabilis na itinaas ni Celia ang unan. At doon, sa ibabaw ng lumang kutson, kumikinang sa ilalim ng liwanag ng bumbilya, ang isang pares ng diamanteng hikaw. Katahimikan, parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Amara. Napatitig siya sa mga hikaw, pagkatapos ay kay Celia, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may huwad na pagkagulat. "Amara, paano mo nagawa ito?" tanong ni Celia. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. Hindi akin yan!" sigaw ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan." "Maniwala po kayo." Tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Nagmamakaawa para sa isang kahit katiting na pagtitiwala. "Sir Mateo, pakiusap po." Ang tanging nakita niya sa mga mata ni Mateo ay yelo. Ang hinala na dati nang naroon ay naging isang malamig, matigas na katotohanan sa kanyang paningin. Ang estudyante ng medisina na huminto sa pag-aaral, ang babaeng lumikha ng eksena sa pool, at ngayon, isang magnanakaw. Ang lahat ng piraso ay akmang-akma sa kwentong binuo niya sa kanyang isipan. Kinuha ng guard ang mga hikaw. Ibinigay ito kay Celia, na tinanggap ito na parang isang tropeyo. Humarap si Mateo kay Amara. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara
Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam. May masasabi ka pa ba para sa sarili mo, Miss Reyes? Tanong niya. Ang bawat salita ay parang isang suntok. Hindi makapagsalita si Amara. Ang mga salita ay nawala. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na paggapang ng kawalan ng pag-asa sa kanyang buong katawan. Nahulog siya sa isang bitag na perpektong inihanda para sa kanya. Ang library ni Mateo ay muling naging isang silid ng paglilitis. Ang pares ng diamanteng hikaw ay nakapatong sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa na gawa sa mahogany, kumikinang sa ilalim ng ilaw na parang dalawang matang nangaakusa. Nakatayo si Amara sa gitna ng silid, habang si Mateo ay nakaupo sa kanyang silya, ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas, sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ni Amara. Hindi po ako magnanakaw, ulit ni Amara. Ang unang pagkabigla ay napalitan na ng isang tahimik ngunit matatag na galit. Ang pagod sa pagiging inaapi ay naroon sa kanyang boses. Kahit kailan po, hindi ko magagawa yon. Pero nasa ilalim ng unan mo ang mga hikaw. Miss Reyes? Sabi ni Mateo, ang boses ay parang yelo. Paano mo ipapaliwanag yon? Hindi ko po alam. Itinanim lang po yan dyan. Si Ma'am Celia, huwag mong ibaling sa iba ang kasalanan mo. Putol ni Mateo. Si Celia ang unang nag-report na nawawala ang mga ito. Bakit niya gagawin yon kung siya ang may pakana? May isang bahagi sa loob ni Mateo na gustong maniwala sa simpleng katotohanan na si Amara ay isang magnanakaw. Mas madali yon. Kumpirmado ang kanyang mga hinala. Ngunit mayroon ding isang maliit na bahagi sa kanya. Isang bahagi na ayaw niyang aminin na nakakakita ng kakaibang katatagan sa mga mata ng babae sa kanyang harapan. Hindi ito ang mga mata ng isang taong nagsisinungaling. Ito ang mga mata ng isang taong nasasaktan. O baka naman, mas magaling lang siyang umarte kaysa kay Isabel, sabi ng mapangutya niyang isipan. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang tensyon. Sir Mateo, pasensya na po sa abala, sabi ni Manang Flora, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon. May dala itong tray na may isang baso ng tubig. Pinadadala lang po ni Ma'am Celia. Si Manang Flora ay isang babaeng halos hindi na nakikita sa mansyon, palaging nasa kusina, tahimik na gumagawa ng kanyang trabaho. Hindi ito palaimik. At mayroon itong isang uri ng lungkot sa kanyang mga mata na laging napapansin ni Mateo. Ilapag mo na lang dyan, sabi ni Mateo. Bahagyang naasar sa interrupsyon. Dahan-dahang lumapit si Manang Flora sa mesa. Habang inilalapag ang baso, aksidente niyang nabitawan ang basahan na dala niya. Mabilis niya itong pinulot. Sa mabilis na galaw na iyon, may isang maliit na piraso ng nakatuping papel na naiwan malapit sa kamay ni Mateo. Hindi ito pinansin ni Manang Flora. Pasensya na po ulit, sir, sabi nito, yumuko, at mabilis na umalis ng silid. Isinasara ang pinto sa likuran niya. Hindi ito napansin ni Amara, na masyadong abala sa pagpigil sa sariling mga luha. Ngunit nakita ito ni Mateo. Ang galaw ay masyadong mabilis, masyadong sinadya para maging isang aksidente. Sinulyapan niya ang papel. Gamit ang isang daliri, maingat niyang itinulak ito palapit sa kanya, tinatakpan ng kanyang kabilang kamay. Tumingin siya kay Amara, na nakatayo pa rin doon na parang isang estatwa na naghihintay ng hatol. Maghintay ka sa labas! Utos niya. Ang boses ay mas matigas kaysa kanina. Pero, sinabi kong, maghintay ka sa labas. Walang pagpipilian si Amara. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagkatalo. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng library. Ang bigat ng buong mundo ay tila pasan niya. Nang marinig ni Mateo ang pag-click ng pinto, doon lang niya kinuha ang papel. Binuksan niya ito. 3 salita lang ang nakasulat. Gamit ang nanginginig na sulat kamay, CCTV.
West Wing, West Wing, West Wing, West Wing. Kumunot ang noo ni Mateo. West Wing. Ang pasilyo patungo sa mga kwarto ng mga katulong. Alam niyang may CCTV doon. Ngunit alam din ng lahat ng kasambahay na sira na ito ng ilang taon. Iyon ang laging sinasabi ni Celia tuwing may nagtatanong. Isang blind spot. Ngunit alam ni Mateo ang katotohanan. Ang CCTV sa West Wing ay hindi sira. Siya mismo ang nagpa-upgrade ng buong security system. 1 taon na ang nakalipas. Isang bagay na hindi niya sinabi kahit kanino, kahit kay Celia, para sa karagdagang seguridad. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Mabilis niyang binuksan ang kanyang laptop at pinasok ang security system ng mansyon. Sa ilang pag-click, nahanap niya ang archive ng footage para sa West Wing. Pinili niya ang petsa at oras kaninang umaga. Pinindot niya ang play. Sa una, wala siyang nakita, kundi isang tahimik na pasilyo. Pagkatapos, mula sa gilid ng screen, lumitaw si Celia. Tumingin ito sa kaliwat kanan, ang mukha ay alerto, tila sinisigurong walang nakakakita. Nang makampante, dahan-dahan itong pumasok sa kwarto ni Amara. Wala pang 1 minuto. Lumabas na ito, isinara ang pinto ng walang ingay, at naglakad palayo na parang walang nangyari, walang sinabi, walang tunog. Ngunit ang tahimik na video na iyon ay mas malakas pa sa anumang sigaw ng pag-amin. Isang malamig na galit ang gumapang sa kalooban ni Mateo. Hindi ito galit para kay Amara. Ito ay galit dahil niloko siya. Ginamit siya ni Celia. Ginawa siyang tanga sa sarili niyang pamamahay. Ang tiwala niya, na napakahirap ng ibigay, ay muling niyurakan. Pinatay niya ang laptop at huminga ng malalim. Pinapakalma ang sarili. Celia, sabi niya sa intercom sa kanyang mesa. Ang boses niya ay mapanganib na kalmado. Pumunta ka sa library. Ngayon din. Ilang sandali lang, pumasok si Celia na may ngiti sa labi. Isang ngiti ng inaasahang tagumpay. Sir, may problema po ba? Nakausap niyo na po ba ang magnanakaw? Hindi sumagot si Mateo. Itinuro lang niya ang upuan sa tapat niya. Umupo si Celia. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Puno ng kumpiyansa. Ikinot ni Mateo ang kanyang laptop at ipinihit ang screen paharap kay Celia. Pinindot niya muli ang play. Unti-unting naglaho ang ngiti sa mukha ni Celia habang pinapanood ang sarili sa screen. Ang kulay ng kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang takot. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Nang matapos ang video, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Akala ko po, si Ryan. Nauutal niyang sabi. Ang boses ay halos pabulong. Marami kang akala. Malamig na sagot ni Mateo. Tinawagan ko na si Amara para pumasok ulit. Bumukas ang pinto at pumasok si Amara. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Napatigil siya nang makita ang itsura ni Celia. Isang itsura ng purong pagkatalo. Humarap si Mateo kay Celia. Hindi na tinitingnan si Amara. Sa harap niya, sabihin mo ang totoo. Nanginginig na tumingin si Celia kay Amara. Patawad, sabi niya. Ang boses ay basag. Ako ang naglagay ng hikaw sa ilalim ng unan mo. Tumingin si Mateo kay Celia. Ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. Tapos ka na. Kunin mo ang mga gamit mo. Umalis ka sa pamamahay na ito sa loob ng 1 oras. Sir Mateo. Pakiusap. 1 oras? Ulit ni Mateo. Ang boses ay pinal at hindi na maaaring baguhin. Walang nagawa si Celia kundi tumayo, talunan, at lumabas ng silid. Hindi man lang makatingin kay Amara. Nang silang dalawa na lang ni Amara ang natira, tumayo si Mateo. Kinuha niya ang mga hikaw mula sa mesa at ibinalik sa lalagyan nito.
Hindi siya tumitingin sa kanya. Ang lunas na inaasahan ni Amara ay hindi dumating. Ang pakiramdam ng pagiging malinis sa kasalanan ay nabahiran ng lamig sa silid. Inaasahan niya ang isang sorry, isang patawad sa maling akala, kahit isang pagtango lang ng pag-amin. Wala siyang nakuha. Humarap si Mateo sa kanya. Ang mukha ay blanko pa rin na parang pader. Tapos na ang usapan. Iyong lang. Maaari ka nang bumalik sa iyong trabaho, Miss Reyes. Parang isang sampal ang mga salitang iyon para kay Amara. Iniligtas siya mula sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ngunit sa parehong iglap, ipinaramdam sa kanya na wala pa rin siyang halaga. Isa pa rin siyang empleyado. Isang bagay, tumango siya, kinagat ang kanyang labi para pigilan ang nagbabadyang mga luha. Yumuko siya at walang imik na lumabas ng library. Dala-dala ang isang sugat na mas malalim pa kaysa sa akusasyon ng pagnanakaw. Ang pag-alis ni Celia ay nag-iwan ng isang kakaibang katahimikan sa mansyon. Nawala ang matinis na boses na laging handang manumbat. Ang mga matang laging nagbabantay sa bawat kilos niya. Para sa ibang mga kasambahay, ito ay isang malaking ginhawa, ngunit para kay Amara, ang katahimikan ay mabigat. Bawat makasalubong niya si Sir Mateo sa pasilyo, naroon ang pader sa pagitan nila, isang pader na hindi nakikita ngunit ramdam na ramdam. Ang kawalan niya ng paumanhin ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng sigaw ni Celia. Ipinamukha nito sa kanya na kahit napatunayan siyang inosente sa mata ng amo niya, ang halaga niya ay hindi nagbago. Isang hapon, habang naglilinis siya sa sala, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero. Ang ospital. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Hello? Nurse Rona? Ang boses sa kabilang linya ay nag-aalala. Amara, ang nanay mo. Medyo lumala ang kondisyon niya. Nahihirapan siyang huminga. Parang may humigpit na bakal sa dibdib ni Amara. Anong O2 sat niya? Mabilis niyang tanong. Ang boses ay biglang naging matatag at puno ng autoridad, na tila ibang tao ang nagsasalita. May senyales ba ng cyanosis sa mga labi niya? Ihanda niyo ang non-rebreather mask stat. Siguraduhing nakaset sa 15 liters per minute. Susunod na ako dyan. Oh, okay. Naguguluhang sagot ng nurse. Nagulat sa biglaang pagbabago ng tono ni Amara. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, doon lang bumalik ang panginginig sa kanyang buong katawan. Nanay, ang nanay niya. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang makarating doon. Sa kanyang pagmamadaling tumalikod para magpaalam kay Manang Flora, halos mabangga niya ang isang matigas na pader. Ngunit hindi ito pader, si Sir Mateo. Nakatayo ito roon. Ilang talampakan lang ang layo, malapit sa may pintuan ng library. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Ang mukha nito ay hindi na malamig o galit. Iba na, isang bagay na hindi niya mabasa, isang halo ng pagkalito at matinding pag-usisa. Tila nakakita ito ng isang multo. Nagkatitigan sila ng ilang segundo, walang nagsasalita. Pagkatapos, tinalikuran siya ni Mateo at pumasok sa kanyang opisina. Isinasara ang pinto nang walang imik. Naiwan si Amara na lalong naguluhan, ngunit mas nangingibabaw ang pag-aalala para sa kanyang ina. Kinagabihan, hindi siya pinayagang umuwi ni Manang Flora. Masyado na raw gabi para magbiyahe. Tiniyak naman ng ospital na stable na ang kanyang ina dahil sa mabilis niyang mga instruksyon kanina. Para ilayo ang kanyang isip sa pag-aalala, binigyan siya ni Manang Flora ng isang gawain. Amara, Ija, pwede mo bang simulan ng ayusin yung lumang bodega sa dulo ng pasilyo? Mga gamit pa ni Celia ang nandoon. Kailangan nang ilabas para maipadala sa kanya, pakiusap nito. Pumayag si Amara. Ang pagiging abala ay mas mabuti kaysa sa pag-iisip. Ang bodega ay maliit, masikip, at amoy luma.
Puno ito ng mga kahon na naipon sa loob ng maraming taon. Maalikabok ang paligid habang inaayos niya ang mga kahon. Sinusubukan niyang huwag isipin ng babaeng nagmamay-ari ng mga ito. May isang mataas na estante na puno ng mga lumang gamit. Sinubukan niyang abutin ang isang maliit na kahon sa pinakatuktok para ibaba ito. Ngunit sa kanyang pag-abot, nasagi niya ang isang mas malaki at mas mabigat na kahon sa tabi nito. Nawalan ito ng balanse. Ay! Mabilis siyang umatras, habang ang kahon ay bumagsak sa sahig na may malakas na kalabog. Ang takip nito ay bumukas at kumalat ang laman mga lumang album, mga papel at iba't ibang gamit. Napabuntong hininga si Amara. Isa-isa niyang pinulot ang mga nagkalat na gamit. Isang lumang litrato ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nakaharap ito sa sahig. Kinuha niya ito at itinayo, at parang huminto ang tibok ng kanyang puso. Ang litrato ay luma na, ang mga kulay ay medyo kupas na. Nakatayo roon ang isang mas batang bersyon ni Celia, nakangiti ng malapad, iba sa mga ngiting nakita niya rito. Ngunit hindi si Celia ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ang lalaking katabi ni Celia. Ang braso ay nakaakbay dito. Ang lalaking iyon. Ang buhok, ang panga, ang mga mata ng kanyang ama. Si Ricardo Reyes. Walang duda, napatitig siya sa litrato. Ang kanyang utak ay pilit na pinoproseso ang imposibleng nakikita. Paano? Bakit magkasama sa isang lumang litrato si Celia at ang kanyang ama? Mukha silang masaya. Mukha silang malapit sa isa't isa. 1,000 tanong ang biglang sumabog sa kanyang isipan. Ang lahat ng galit ni Celia sa kanya, hindi kaya. Hindi kaya mas malalim ang dahilan. Hindi kaya personal ito. Habang hawak niya ang litrato, nanginginig. Isang anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa pintuan. Ano yan? Isang pamilyar na boses. Malamig at puno ng bagsik. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Amara. Nakatayo sa pintuan si Celia. Hindi nag-iisa. May kasama itong guard. At may dala itong isa pang kahon. Tila bumalik ito para kunin ang mga natitira pa niyang gamit. Ang pekeng ngiti at maamong mukha na laging ipinapakita ni Celia sa iba ay wala na. Ang nakatingin sa kanya ngayon ay ang tunay na Celia, puno ng galit. Puno ng pagkamuhi. Nakita ni Celia ang hawak ni Amara. Ang mga mata nito ay nanlaki sandali sa pagkagulat, bago ito naging dalawang nanlilisik na patalim. Sumitsit ito, isang tunog na parang sa ahas. Nakita mo na pala. Ang hangin sa loob ng bodega ay biglang naging mabigat at mahirap hingahan. Hinigpitan ni Amara ang hawak sa lumang litrato, na tila doon siya kumukuha ng lakas. Ano? Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Celia. Itinulak niya ang guard na kasama niya. Maghintay ka sa labas. Utos niya. Nang makaalis ang guard, humakbang si Celia papasok sa bodega. Ang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling. Hindi mo ba nahuhulaan? Sabi niya. Ang boses ay puno ng kinikimkim na galit. Pinsan ko ang walang hiya mong ama. Pinsan ko! Napaurong si Amara. Ang pagsigaw ni Celia ay umalingaw-ngaw sa maliit na espasyo. Ang lalaking yan, sabi ni Celia. Dinuduro ang litrato. Kinuha niya ang lahat sa akin. Ang perang pinag-ipunan ko ng maraming taon. Nangako siya ng malaking negosyo, ng magandang kinabukasan. At ako namang tanga. Naniwala. Ibinigay ko ang lahat. At anong ginawa niya? Tinakbuhan niya ako. Iniwan niya akong baon sa utang at kahihiyan. Ang bawat salita ay parang isang suntok na tumatama sa dibdib ni Amara. Kaya pala. Ito pala ang ugat ng lahat. Kaya nang malaman kong anak ka niya. Patuloy ni Celia, lumalapit sa kanya, nang makita ko ang parehong mga mata na, yan sa pagmumukha mo. Sinumpa ko.
Sinumpa kong mararanasan mo ang hirap na dinanas ko. Babawiin ko sa'yo ang lahat ng kinuha ng ama mo sa akin. Hinawakan ni Celia ng mahigpit ang braso ni Amara. Pero hindi pa ako tapos. Isang masamang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celia. Ang pag-alis ko sa pamamahay na ito? Akala mo ba talo na ako? Hindi. Bahagi lang yan, ngang. Bago pa man makapalag si Amara, kinaladkad na siya ni Celia, palabas ng bodega, palabas sa pasilyo, patungo sa isang direksyon na alam niya, patungo sa library ni Sir Mateo. Bumukas ang pinto. Nakaupo si Mateo sa kanyang mesa, nagbabasa ng mga dokumento. Nag-angat siya ng tingin. Ang mukha ay nagulat. Nang makita silang dalawa, "Anong ginagawa mo dito, Celia?" Tanong niya. Ang boses ay malamig. "Sir Mateo," sigaw ni Celia, at sa isang iglap, ang kanyang itsura ay nagbago. Ang galit ay napalitan ng pag-iyak. Binitiwan niya si Amara at lumuhod sa sahig. "Sir Mateo, patawarin niyo po ako. Kailangan niyo pong malaman ang katotohanan." "Tumayo ka dyan," sabi ni Mateo. Ngunit hindi siya pinansin ni Celia. "Hindi po si Amara ang may kasalanan ng lahat," humagulgol si Celia. "Inutusan lang po siya. Biktima lang din po siya." Napatitig si Amara. Hindi makapaniwala sa eksenang nasasaksihan. "Anong laro na naman ito? Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Mateo. Ang kanyang atensyon ay natuon na kay Celia. "Ang ama niya po, sir. Si Ricardo. Siya po ang may plano ng lahat," sabi ni Celia. Inilabas ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. "Pinilit niya akong gawin ang lahat ng ito. Pinilit niya akong itanim ang hikaw para ma-frame si Amara. Para magalit kayo sa kanya. Para kaawaan niyo siya. Para mas malaki ang makuha niyang pera mula sa inyo." Ibinagsak ni Celia sa mesa ang isang maliit na bungkos ng mga lumang papel na tinalian ng lastiko. Mga sulat. "Ito po, sir. Mga sulat ni Ricardo sa anak niya. Basahin niyo po. Nakuha ko po yan sa mga gamit niya." Nanginginig na kinuha ni Mateo ang mga sulat. Binuksan niya ang isa. Ang papel ay luma. Ang sulat kamay ay mukhang pamilyar. Nakita ni Amara ang pagbabago sa mukha ni Mateo habang nagbabasa ito. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Ang kanyang panga ay tumitigas. "Hindi totoo yan!" sigaw ni Amara. "Nagsisinungaling siya." "Sir Mateo, wag po kayong maniwala." Ngunit parang hindi siya naririnig ni Mateo. Kinuha nito ang isa pang sulat. "Anak!" Basa ni Mateo ng malakas. Ang boses ay walang emosyon. "Galingan mo ang pag-arte mo. Kailangan mong makuha ang tiwala ng Mateo Ilustre na yan. Siya ang sagot sa lahat ng problema natin. Kapag nakuha mo na ang loob niya, mas madali na nating mababawi ang para sa atin." "Hindi," sigaw ni Amara. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga mata. "Hindi sulat ng tatay ko yan. Pakana niya lang yan lahat." Tumingin si Mateo mula sa sulat patungo sa kanya. Ang tingin na iyon, ito ay ang tingin ng isang taong nakumpirma na ang pinakamatindi niyang kinatatakutan. Ang tingin ng isang taong muling naloko. Ang tingin ng pagkasuklam. Lahat ng piraso ay nag-ugnay-ugnay na sa isipan ni Mateo. Ang medical student na biglang huminto. Ang eksena sa pool. Ang pag-arte. At ngayon, ang mga sulat na ito. Ang motibo. Ang plano. Tiniklop niya ang sulat. "Sir Mateo, pakiusap." Pagmamakaawa ni Amara. Ang kanyang boses ay basag na. Humarap si Mateo sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo. "Lumayas ka sa bahay ko." Ang 4 na salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Huminto ang kanyang mundo. "Sir, sinabi kong lumayas ka." Ulit niya. Mas mababa ang boses, ngunit mas may bigat. Ngayon din. Tumalikod ito.
ayaw na siyang tingnan. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Amara si Celia na nakatayo. Isang halos hindi makitang ngisi ng tagumpay ang nasa mga labi nito. Isang guard ang humawak sa braso ni Amara. Hindi na siya pumalag. Wala ng lakas. Wala ng saysay. Dinala siya palabas ng library, palabas ng mansyon. Ang ibang mga katulong ay nakatingin, puno ng awa ang mga mata. Ibinigay sa kanya ng guard ang kanyang maliit na bag ng gamit. Nang tumapak siya sa labas ng malaking gate, doon bumuhos ang malakas na ulan na parang nakikisabay sa pagbuhos ng kanyang mga luha. Wala siyang trabaho, wala siyang bahay, wala siyang pera. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa ilalim ng ulan. Basang-basa, nanginginig sa lamig at sa sakit. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito. Ang screen ay nababasa ng ulan. Ang ospital, sinagot niya ito. Amara? Boses ni Nurse Rona, puno ng pag-aalala. Kailangan ng operahan ang nanay mo. Agad-agad. Bumigay ang puso niya. Ang mga salita ay parang isang kidlat na tumama sa kanya. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay naputol. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Lumabo ang kanyang paningin. Ang mga ilaw ng kalsada ay nagsimulang umikot. Gumuho ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa basang semento. Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Tinatangay ang lahat ng natitira pa sa kanya. Pagkaalis ni Amara, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa library. Nanatiling nakaupo si Mateo. Ang mga pekeng sulat ay nakakalat pa rin sa kanyang mesa na parang mga basurang nagpapatunay ng kanyang tagumpay. Dapat sana ay panalo ang pakiramdam niya. Nakumpirma niya ang kanyang hinala. Ang babae ay isang manloloko, tulad ng inaasahan niya. Tapos na ang laro, ngunit walang tagumpay, walang ginhawa. Ang tanging naroon ay isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na mayroong isang bagay na mali. Ang mga pekeng sulat. Masyadong perpekto. Masyadong akma sa kwentong gusto niyang paniwalaan. At ang mga mata ni Amara bago ito kinaladkad palabas. Hindi iyon ang mga mata ng isang taong natalo sa isang laro. Iyon ang mga mata ng isang taong sinaksak sa mismong puso. Puno ng purong, hindi ka pani-paniwalang sakit. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang mukha ni Amara sa ilalim ng ulan. Ang basang-basa nitong buhok, ang unipormeng dumidikit sa katawan, at ang mga matang iyon, walang buhay, nawalan ng lahat ng pag-asa. Bumangon siya. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa madilim na hardin. Pakiusap. Ang huling pakiusap nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi siya maaaring magkamali. Ang ebidensya ay malinaw, ngunit bakit pakiramdam niya ay siya ang kontrabida? Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Nagkulong siya sa library. Sinusubukang magtrabaho, ngunit ang imahe ni Amara ay hindi siya tinitigilan. Ang pagdududa, na minsan na niyang naging sandata, ngayon ay unti-unti siyang nilalason. Hindi na niya natiis. Mayroong isang paraan para malaman, isang paraan para mapatahimik ang konsensya niya ng tuluyan. Kailangan niyang patunayan sa kanyang sarili, sa huling pagkakataon, na tama siya. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Walang sinabihan, basta na lang siya umalis. Nagmaneho siya. Palabas ng Forbes Park, palabas ng Maynila, patungo sa South, patungo sa Batangas. Ang biyahe ay mahaba. Habang papalayo siya sa syudad, papalitan ang mga matataas na gusali ng mga puno at bukirin. Ang hangin ay nag-iiba, at sa bawat kilometrong nilalakbay niya, lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Nakarating siya sa isang maliit na bayan. Ang address na nakuha ng kanyang investigador ay nagturo sa kanya sa isang eskinita na masikip at maputik, malayo sa mundo na kanyang ginagalawan. Huminto siya sa tapat ng isang maliit,
halos gumuguhong bahay na gawa sa kahoy. Ito ba ang tahanan ng isang taong may planong mangikil ng milyon-milyon? Lumabas siya ng sasakyan. Agad na napunta sa kanya ang atensyon ng mga tao. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay parang isang spaceship na lumapag sa gitna ng kanilang simpleng pamumuhay. Nagtanong-tanong siya. Sa isang maliit na sari-sari store, isang matandang babae ang nakausap niya. Reyes? Oo, kilala ko ang mga yan, sabi ng matanda habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Si Lourdes at si Amara. At yung asawa niyang walang kwenta. Si Ricardo. Ricardo Reyes? Tanong ni Mateo. Naku, iho! Bumuntong hininga ang matanda. Sakit lang sa ulo ang lalaking yan. Laging nasasangkot sa kung ano-anong gulo. Sugarol. Laging may utang. Isang araw, hindi na lang nagpakita. Iniwan niya ang mag-ina na baon sa utang. Parang may tumusok sa puso ni Mateo. Pero yung anak niya, si Amara, nagliwanag ang mukha ng matanda. Napakabuting anak nun. Matalino. Lagi naming ipinagmamalaki dito yan. Malapit nang maging doktora. Pero kinailangan niyang huminto. Para alagaan ang nanay niya. Para magtrabaho sa Maynila. Isinakripisyo niya ang lahat. Para sa pamilya niya. Isinakripisyo ang lahat. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Mateo. May kilala po ba kayong kamag-anak nila dito? Si Celia po, kumunot ang noo ng matanda. Celia? Yung pinsan ni Ricardo. Matagal na naming hindi nakikita yon. Mata pobre yon eh. Lumipat sa Maynila, umasenso raw. May utang nga raw sa kanya si Ricardo. Pero ang alam ko, may alam dyan, yung tiyuhin nila, si Mang Cesar. Nakatira lang dyan sa may kanto. Sinundan ni Mateo ang direksyon. Nahanap niya si Mang Cesar, isang matandang lalaki na naninigarilyo sa harap ng kanyang bahay. Sa una, ayaw nitong magsalita. Ngunit nang magpakilala si Mateo at ipinaliwanag na may kinalaman ito kay Amara, bumukas ito. Si Celia, sabi ni Mang Cesar, isang mapait na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Huwag kang maniniwala sa mga drama ng babaeng yan. Oo, pinautang niya si Ricardo. Pero alam mo ba kung para saan? Tumingin ito sa kanya. Para sa isang ilegal na pasugalan. Kasosyo sila. Akala nila, yayaman sila agad, pumalpak, nalugi. At mula noon, si Ricardo na lang ang sinisisi niya. Pera lang ang mahalaga sa babaeng yan. Para kay Mateo, ang mga salita ni Mang Cesar ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Kasosyo, ilegal na pasugalan, pera lang ang mahalaga, hindi biktima si Celia. Isa siyang sakim na taong nabigo, at si Amara. Si Amara ang pinagbuntunan niya ng lahat. Ang mga pekeng sulat, ang perpektong pak-arte, ang lahat ay kasinungalingan. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang sigaw ni Amara sa wikang Italian, ang kaalaman niya sa medisina, ang pagsasakripisyo, ang sakit sa mga mata nito, totoo ang lahat. At siya, sa kanyang kayabangan at kawalan ng tiwala, ay sinira ang babaeng iyon. Diyos ko, bulong niya sa sarili. Anong nagawa ko? Hindi na siya nagpaalam. Tumakbo siya pabalik sa kanyang sasakyan. Kailangan niyang mahanap si Amara. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Habang mabilis na nagmamaneho pabalik ng Maynila, ang bawat kilometro ay parang isang dagok sa kanyang konsensya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Una niyang tinawagan ang ospital sa Batangas. Nasaan si Lourdes Reyes? Tanong niya. Hindi na nag-abalang maging magalang. Sino po sila? Mateo Ilustre. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Inilipat po siya, sir. Critical po ang kondisyon. Dinala po sa St. Luke's sa Maynila para sa emergency operation. St. Luke's. Parang huminto ang kanyang paghinga. Tinawagan niya ang St. Luke's.
Ginamit niya ang kanyang pangalan at impluwensya. Ako ang bahala sa lahat ng bayarin, sabi niya sa telepono. Lahat. Sabihin niyo lang sa akin kung nasaan ang anak niya. Nang makuha niya ang impormasyon, mas lalo pa niyang binilisan ang pagpapatakbo. Pagdating niya sa ospital, halos takbuhin niya ang mga pasilyo. Sinundan niya ang mga sign patungo sa operating room complex. At doon, sa isang sulok ng isang malamig at tahimik na waiting area, sa labas ng mga pintong may nakasulat na operating room, nakita niya siya. Nakaupo si Amara sa isang upuang bakal. Mag-isa. Nakayuko. Ang buhok ay nakatakip sa kanyang mukha. Nakasuot pa rin siya ng basang uniforme mula kagabi. Ngayon ay tuyo na at gusot. Tila hindi siya umalis sa lugar na iyon. Tila hindi siya gumalaw. Para siyang isang basag na manika. Walang buhay, walang emosyon. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Sa bawat hakbang, lalong bumibigat ang bakal na nakapulupot sa kanyang puso. Nang nasa harapan na niya ito, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Amara. Ang mga mata nito, walang kaluluwa ang mga mata nito, puno ng kawalan. At nang makita siya nito, walang galit, walang gulat, wala. Parang tumingin lang ito sa isang pader. At sa sandaling iyon, habang nakatitig sa wasak na babae sa kanyang harapan, naramdaman ni Mateo ang isang sakit na mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagtataksil na dinanas niya noon. Dahil sa pagkakataong ito, alam niyang siya ang may hawak ng patalim. Siya ang sumaksak. Amara, sabi niya, ang kanyang sariling boses ay parang hindi niya kilala. Basag at puno ng isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagsisisi. Hindi ito sumagot. Ang mga mata nito ay muling bumagsak sa sahig na parang ang pagtingin sa kanya ay nangangailangan ng lakas na wala na ito. Lumuhod si Mateo sa harapan niya. Hindi niya ininda ang malamig na sahig. Hindi niya ininda ang mga taong maaaring nakakakita. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng sinira niya, Amara. Patawarin mo ako, sabi niya. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng sakit. Nalaman ko na. Nalaman ko ang lahat. Ang tungkol kay Celia. Sa tatay mo. Sa lahat. Nagkamali ako. Isang malaki at hindi mapapatawarang pagkakamali. Inaasahan niya ang isang reaksyon. Isang sigaw. Isang sampal. Kahit isang masamang tingin lang. Ngunit wala pa rin. Nanatili itong nakatitig sa sahig na parang hindi man lang narinig ang kanyang mga salita. Ang katahimikan nito ay mas masakit pa kaysa sa anumang akusasyon. Ang nanay mo. Patuloy ni Mateo, desperadong makakuha ng kahit anong tugon. Nakausap ko na ang mga doktor. Ako na ang bahala sa lahat. Ang pinakamagagaling na surgeon ang humahawak sa kanya. Gagawin nila ang lahat. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Amara. Bumagsak sa kanyang kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Iyon lang. Isang tahimik na luha, hindi na natiis ni Mateo. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito. Malamig ito. Kasing lamig ng yelo. Amara, pakiusap, pagmamakaawa niya. Sabihin mo kahit ano. Sigawan mo ako. Saktan mo ako. Wag lang ganito. Dahan-dahan. Napakabagal bumaling ang ulo nito sa kanya. Ang walang buhay na mga mata nito ay muling tumitig sa kanya. Para saan pa? Bulong nito, ang boses ay tuyo at walang emosyon. Tapos na. Pagkatapos ay tumayo ito, hinila ang kamay mula sa pagkakahawak niya at naglakad palayo. Hindi papalabas. Naglakad lang ito papunta sa kabilang dulo ng waiting area. Umupo sa pinakamalayong upuan at muling yumuko. Itinayo nito ang pader. Ang parehong pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ngayon, siya naman ang nasa labas. Desperadong gustong pumasok. Naiwan si Mateo
na nakaluhod sa sahig. Mag-isa, ang pinakamayamang lalaki sa silid, ang pinakamakapangyarihan. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagiging pinakamahirap dahil ang tanging bagay na gusto niya sa buong mundo, ang kapatawaran mula sa mga matang iyon, ay isang bagay na alam niyang hindi mabibili ng kanyang pera. Lumipas ang mga oras na parang mga patak ng yelo, mabagal, malamig at tahimik. Nanatili si Mateo sa waiting area, hindi umaalis sa kanyang pwesto. Sa kabilang dulo, nanatili si Amara, isang estatwa ng kalungkutan. Hindi sila nag-usap, hindi sila nagtinginan. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mateo na magkasama sila sa paghihintay. Sa wakas, bumukas ang mga pinto ng operating room. Isang doktor na pagod ang lumabas. Agad na napatayo si Amara. Ang unang senyales ng buhay na ipinakita niya sa loob ng maraming oras. Tumayo rin si Mateo, ngunit nanatili siya sa likuran, nagbibigay ng espasyo. "Doc, ang nanay ko po." Nanginginig na tanong ni Amara. Ngumiti ang doktor. Isang ngiting pagod ngunit puno ng ginhawa. The operation was a success. Mahaba ang naging laban, pero nalagpasan niya. She's a fighter, just like her daughter. Stable na siya, isang malakas na paghikbi. Ang kumawala kay Amara, ang lahat ng sakit, pagod at takot ay bumuhos sa anyo ng mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mga luha ng kawalan ng pag-asa. Ito ay mga luha ng pasasalamat. Napasalampak siya sa upuan. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Hinintay ni Mateo na medyo kumalma ito bago siya dahan-dahang lumapit. Umupo siya sa upuan sa tabi niya, hindi nagsasalita. Hinahayaan lang itong maramdaman na nandoon siya. Ilang araw ang lumipas. Inilipat si Aling Lourdes sa isang pribadong silid, araw at gabi. Hindi umalis si Amara sa tabi ng kanyang ina. At araw at gabi, nandoon din si Mateo. Hindi sa loob ng silid, dahil alam niyang kailangan ni Amara ng espasyo. Ngunit nandoon siya sa labas, sa coffee shop sa ibaba, sa isang sulok ng pasilyo. Tinitiyak na lahat ng kailangan nila ay naibibigay. Tinitiyak na ang pinakamagagaling na doktor ang nag-aasikaso sa kanila. Isang hapon, habang natutulog si Aling Lourdes, lumabas si Amara para kumuha ng tubig. Nakita niya si Mateo na nakatayo malapit sa bintana. Nakatingin sa labas. Mukha itong pagod. Ang dating laging plansadong damit ay medyo gusot na. Mayroon ng bahagyang tubo ng balbas sa kanyang panga. Sa unang pagkakataon, hindi na pader ang nakita ni Amara. Nakita niya ang isang tao. "Sir Mateo," sabi niya, ang boses ay mahina. Lumingon ito. Sa mga mata nito, nakita ni Amara ang walang katapusang pagsisisi. "Amara, salamat po," sabi niya. "Salamat po sa lahat ng tulong niyo para kay nanay." "Wala yon," mabilis niyang sagot. "Ito ang pinakamaliit na bagay na magagawa ko." Isang sandali ng katahimikan. "Amara, yung tungkol kay Celia." "Nalaman ko na po," putol ni Amara. Bumalik po siya sa mansyon noong isang araw para kunin ang mga gamit niya. Si Manang Flora ang nagsabi sa akin. Humarap siya sa lahat ng kasambahay at umamin sa ginawa niya. Sinabi niyang pinagsisisihan niya. Tumango si Mateo. Siya ang nag-utos niyon. Hindi bilang parusa, kundi bilang paraan para linisin ang pangalan ni Amara sa harap ng lahat. At tungkol sa mga sulat, pag-amin ni Mateo, pekeng lahat yon. Pinagawa ko sa isang handwriting expert. Kinopya niya lang ang sulat ng ama mo mula sa mga lumang dokumento. Isang desperadong pagtatangka para patunayan sa sarili kong tama ako. Tumingin si Amara sa sahig. Ang lahat ng sakit ay bumalik, ngunit hindi na kasing tindi ng dati. "Alam ko pong hindi sapat ang salitang sorry," sabi ni Mateo,
Ang boses ay basag. Pero kung mayroon man akong magagawa para itama ang mga pagkakamali ko, kahit ano, nag-angat ng tingin si Amara. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata. Mayroon po. Ilang buwan ang mabilis na lumipas. Si Amara Reyes ay muling tumuntong sa kanyang dating unibersidad. Ngunit ngayon, hindi na siya isang estudyanteng nag-aalala sa pambayad ng matrikula. Isa siyang scholar, ang tatanggap ng kauna-unahang Doña Elena Ilustre Medical Scholarship, isang programang itinayo ni Mateo bilang parangal sa kanyang yumaong ina na palaging naniniwala sa kapangyarihan ng edukasyon. Hindi ito isang regalo. Hindi ito isang bayad pinsala. Ito ay isang pagkilala. Isang pagkilala sa kanyang talino, sa kanyang pangarap, at sa kanyang halaga. Tinanggap niya ito, hindi para kay Mateo, kundi para sa kanyang sarili, para sa batang babaeng nasa lumang litrato na minsan nang nangangarap maging isang doktora. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang klase, naglalakad si Amara sa pasilyo ng ospital. Suot ang kanyang puting uniforme. Ang kanyang stethoscope ay nakasabit sa kanyang leeg. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa at layunin. Wala na ang anino ng katulong na laging nakayuko. Ang narito ngayon ay si Dra. Amara Reyes in the making, sa dulo ng pasilyo. Sa may lobby, may isang pamilyar na figura na naghihintay. Nakasandal ito sa pader, hindi nakatingin sa cellphone, hindi abala, naghihintay lang. Nang makita siya nito, ngumiti ito. Isang tunay, mainit na ngiti na umaabot sa mga mata. Ngumiti pabalik si Amara. "Kumusta ang araw mo?" tanong ni Mateo. Ang boses ay malumanay. "Mahaba," sagot ni Amara. "Nakakapagod, pero masadya." Naglakad sila palabas ng ospital. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa kanilang paligid. "May libre ka bang oras ngayong gabi, Dra. Reyes?" tanong ni Mateo. May bahid ng pagbibiro sa kanyang boses. Huminto si Amara at humarap sa kanya. Tinitigan niya ang lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamatinding sakit, ngunit siya ring naging daan para muli niyang buuin ang kanyang mga pangarap. Ang pagpapatawad ay hindi naging madali. Isa itong proseso, ngunit sa paglipas ng mga araw, naunawaan niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa sarili niya. Isang tunay. Maningning na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na malaya at puno ng pag-asa. "Tingnan ko ang schedule ko," sagot niya. At sa unang pagkakataon, sabay silang tumawa. Isang bagong simula. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pagbangon ni na Amara at Mateo mula sa kaibuturan ng aming puso. Maraming salamat, aming mga minamahal na tagapakinig, sa inyong pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat namin ang kwentong ito, naging layunin namin na lumikha ng isang salaysay na hindi lang basta nakakakilig, kundi tumatagos din sa puso. Sinamahan natin si Amara sa kanyang pinakamadilim na sandali at nasaksihan natin ang unti-unting pagbabago sa puso ni Mateo. Ang kwento nila ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang uniforme, estado sa buhay, o sa mga pagkakamali ng nakaraan. Ito ay nasusukat sa kanyang katatagan, sa kanyang kakayahang bumangon mula sa pagkadapa, at sa pag-asang hindi kailanman nawawala. Ipinakita rin sa atin na ang pagpapatawad, gaano man ito kahirap, ay ang susi na nagbubukas ng pinto para sa isang bagong simula. Ngayon, nais naming marinig ang inyong saloobin. Ano ang aral na pinulot ninyo sa kwento ni Amara? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Nagpapasalamat, Kwentong, Damdamin TV.